Rex, nandito na bang lahat? Kailangan na nating simulan ang pag-aalay ngayong gabi. Opo, Kuya Juanito. Dito na po ang lahat. Kayo na lang pong hinihintay para masimulan ng ritual. Magaling kung ganon. Handa na ang alay para lalo pa tayong mapalakas. Sino ang alay, Kuya? At saan niyo ito nakuha? Dahil fiesta ngayon sa Santa Maria, maraming bata ang nasa labas at naglalaro. Sinwerte tayo dahil nakuha natin ang isa sa kanila. Bata ang magiging alay? Oo, Rex. Makakakain tayo ng malambot at malinis na karne ng bata ngayong gabi. Matagal na akong hindi nakakakain ng laman ng bata. Iniisip ko pa lang, naglalaway na ako. Ireserba mo yung gutom mo, Rex. Ngayong fiesta. Mas marami ang makakain natin sa baryo. Siguradong meron na namang mga lasing na gagabihin sa pag-uwi. At mga bata na naglalaro sa daan. Kailan ba natin sasakupin ang Santa Maria, Kuya? Wala nang tagabantay rito. Wala nang mga albularyo, pare at manunugis. Sa tamang panahon, sasakupin natin ang buong Santa Maria. Darating ang panahon na hindi na tayo magtatago pa sa dilim, sa bundok at sa gubat. Magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Palagi kong pinakikinggan ang inyong mga kwentong aswang, lalo na sa tuwing ako'y nagkakape. Kaya sa mga tagapakinig ng programang ito, huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Kilala po ako sa palayaw na Lola Itang. 50 anyos na ako pero may lakas pang makipagbakbakan sa mga kampo ng kadiliman. Dati akong manunugis, ngunit tumigil ako nang magkaroon ako ng asawa at anak. Akala ko dati hindi ko nababalikan ang dati kong ginagawa. Ngunit nang makaapak ako sa Santa Maria, kasama ang aking kumars na si Losing, mapapasubo na naman pala ako sa isang matinding laban. Sis Itang, ang dami palang gwapo dito sa Santa Maria, no? Napansin mo ba yung driver ng bus kanina? Abay, ngiti na ngiti sa akin. Oy, sa akin ngumingiti yun, Sis Luseng, hindi sa'yo. Teka, ayan ang anak kong naghihintay sa atin sa terminal. Aba, gumanda lalo si Lara, sis. Buti na lang hindi nagmana sa'yo. Nakita mo bang namayapa akong asawang si Cardo? Kawawa si Lara kung nagmana siya ron. Pagmumukha siyang barako. Buti na lang at nakuha niya ang kutis ko at itsura ko. Ah, teka Lusing, yung mga gamit mo, huwag mong kalimutan pababa ng bus. Nag-uulyanin ka pa naman. Ako lang ba talaga ang nag-uulyanin? Nakaraan hinabol pa tayo ng konduktor ng bus dahil nalimutan mong magbayad. Teka, nagbayad ka na ba, Itang? Abay, oo, tapos na. Nag-goodbye kiss na nga ako sa driver at konduktor Halika na't bumaba na tayo ng bus. Ma, kumusta po kayo? Uy, kasama mo po pala si Tita Lusing. Abay, oo naman, iha. Hindi ko hayaan tong mama mo lang lumandi rito. Ay, di niya pwedeng suluhin lahat ng mga gwapo sa Santa Maria. Tumigil ka nga dyan, sis. Baka isipin ng anak ko, hindi na talaga ako nagbago. Ay, oo anak. Sinama ko na si Tita Lusing mo. Gusto ko kasing maging dog lover. Kaya, dapat lagi akong may kasamang aso. Ha! Mukha ba akong aso, sister? Malapit na nga akong maging si Asong Salonga, sister, at mapapatay na kita. Naku, tama na po yung biruan nyo. Baka magkapikunan pa kayo. Nandun po si Adrian sa sasakyan. Hinihintay niya tayo. Nako, matanda na kami para magkapikunan pa, Lara. Hindi ka pa lumalabas sa mundo. Kaibigan ko na itong si Tita Lusing mo. Halika na nga, Lusing. Baka tumulo ng laway mo dyan kakatingin ng mga gwapo. Ikaw kaya itong nag-utos sa akin na rituhan kita. Kaya pumipili na agad ako. Sige, kapag makahanap ako, bahala ka dyan humanap ng sayo. Tama na nga yan, Lusing. Baka isipin ni Lara, kating-kati ako. Bigyan siya ng bagong papa. Mama naman, alam ko naman di mo papalitan si Papa.
Ilang biyudo na nagtangkang ligawan ka pero binastid mo lahat. Nako, papanong hindi mababasted? Mas matapang pa ako sa kanila. Nako! Si Carlo lang naman ang kayang tapatan ang tapang mo, sister. Oh, ba't parang may tinititigan ka ron? Nakakita ka na naman ng gwapo, no? Wala. Tara na nga. Excited na akong makita ang apo ko. Idinadaan ko lang sa biro, ngunit ibang pakiramdam ko pag-apak pa lang sa Santa Maria. Tila napakabigat ng hangin. Maliban pa roon, naramdaman ko rin na may mga nakakasalamuha kami sa terminal na hindi mga tao. Ngunit pinili kong ilihim kay Lusing at lalo na sa anak kong si Lara. Dahil kakapanganak niya lang, ayoko nang madagdagan pa ang stress niya. Magandang umaga po, ma. Kumusta po ang biyahe? Okay lang naman, Adrian. Aba, tumaba ka ata. Nako, ako ang nagturo dyan kay Lara kung paano magluto. Napakasarap nga po nagluto ni Lara, ma. Napaparaming kain ko? Si Mama talaga. Parang prito lang ata ang tinuro mo sa akin eh. Ang natatandaan ko, si Papa nagluluto para sa atin. Nako, Lara. Bata ka pa, makakalimutin ka na. Tara na nga't excited na akong makitang apo ko. Huwag ka masyadong excited, sis. Baka hindi mo kamukha. Kanino naman magiging kamukha, sis? Sa'yo? Di mas lalong kawawang apo ko. Nako, sis. Kung sa akin yung naging kamukha, ay nako siguradong ang ganda nung apo mo. Muntik na nga ako sumali sa Miss Universe dati. Dila ako pinayagan ni Mama. Wala raw magbabantay sa kalabaw namin pag wala ako. Di pa rin po talaga kayo nagbabago ni Mama, tita. Ang kulit pa din ninyo mag-usap. Oo naman, Lara. Abay, dapat happy lang tayo, iha. Para hindi tayo tumanda agad. O, tingnan mo ako. Fresh na fresh pa rin. Si Mama mo lang tumatanda. Oh, mas mukha ka pa rin matanda sa akin. Tingnan, sis, oh. Masayang-masaya ako na makita ang apo kong si Andrea. Matagal na rin siyang ipinapanalangin ng anak kong si Lara at ng asawa nitong si Adrian. Kaya nang sinalubong kami ng balae kong si Teresa, karga-karga si Andrea, halos lumundag ako sa tuwa. Ang ganda-ganda naman ng apo natin, Teresa. Oo nga, Itang. Ang kutis manang-mana sa'yo. Napakamistisang bata. Bantayan mo itong apo ko, Adrian. Siguradong ligawin nito pagdating ng araw. Opo, ma. Siya nga pala, balae. Kumain na ba kayo ng kaibigan mo? Ipinagluto ko kayo ng paborito mong dinuguan. Nako, balae. Wala pa nga hindi pa kami kumakain. Tamang-tama, gutom na kami. Siguradong matataob namin itong silusing ang kaldero. Ay nga pala, balae. Asan ba si Peter? Ay, naku, Itang. Maaga pa siyang pumunta sa barangay hall. Kagawad kasi dito si Peter. Marami silang ginagawa dahil piyesta ngayon dito sa Santa Maria. Nako, sakto pala ang pagpunta natin dito, sister. Makakapaglambyerda tayo. Oo, masaya rito sa Santa Maria, lalo na pag piyesta. Siguradong mai-enjoy ninyo ang bakasyon rito. Hali kayo. Pumasok na kayo sa loob para makakain na kayo. Sige, balae. Tara na, Lusing. Masarap magluto itong si balae. Masayang-masaya kami ni Lusing pagkarating pa lang namin sa Santa Maria. Naging mainit ang pagtanggap sa amin ni Teresa at ni Peter. At isa pa, nagkaroon ako ng kausap maliban kay Lusing. Simula kasi nang ikasal si Lara at bumukod, parati na lang akong mag-isa sa bahay. Minsan pumupunta na lang ako sa mga kumare ko para maglaro ng mahjong. Ngunit noong gabi, napansin ko ang katahimikan sa Santa Maria. Iba rin ang lamig ng hangin. Ano ba yan, Itang? Kanina ka pa bumabalikos dyan, namamahay ka ba kaya hindi ka makatulog? Ano ka ba, Lusing? Kailan ba ako namahay? Kahit saan mo ako pahigain.
Humahagok agad ako. Eh bakit hindi ka makatulog ngayon? Maliwalas naman dito kila Lara. Ang lamig-lamig pa ng hangin. Wala ka bang ibang nararamdaman, sis? Eh parang masyadong tahimik ang lugar na to. Eh di ba dapat maingay dahil fiesta? Eh baka ganito talaga dito sis. Maaga matulog ang mga tao kahit piyesta. Baryo kaya ito. Laking baryo rin naman ako, sis. Eh sa ganitong oras, naku, nasa sayawan pa ako. Hanggat hindi napuputol ang bakya, hala, bira! Eh iba na ang mga kabataan ngayon, Itang. Napansin ko nga yan. Pero may iba talaga akong nararamdaman dito sa Santa Maria. Ay, umandar na naman ang pagiging Madam Auring mo. Matulog na nga tayo. Mamimista pa tayo bukas, oy. Kailangan natin ng lakas para may panlaban tayo sa lakwatsa. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Pakiramdam ko may nagmamasid sa amin. Nang sumilip ako sa bintana, hindi nga ako nagkamali. May lalaking nakatayo sa may bintana nila Lara. Nanlilisik ang mga mata nito. Ngunit nang hampasin ko ng malakas ang dingding, napatingin ito sa akin at umalis. Doon ko napagtanto na hindi ligtas ang Santa Maria. Di tulad ng iniisip ng anak ko. Kinabukasan, maaga pa kaming pinasyal nina Lara at Adrian. Naku, mukhang ang saya rito sa Santa Maria tuwing piyesta, ano? Ang daming banderetas! Opo, Tita Lusing. Talaga pong pinaghahandaan dito ang piyesta. Ma, may gusto ba kayong kainin ni tita? Nako, wag mo kaming intindihin, iha. Diet kami ng mama mo. Kaya pala hanggang ngayon ang sexy niyo pa rin, tita. Parang hindi kayo tumatanda ni mama. Kaunting disiplina lang yan, anak. At saka, huwag kang magpapa-stress para lagi kang sexy sa mata ni Adrian. Nako, sabihan mo tong si Adrian na wag akong stressin, ma. Mabait naman yung si Adrian, anak. Mukha ngang siya pa ang nai-stress sa'yo eh. Si Mama talaga. Mahal, dalhin na lang natin sila Mama at Tita sa madalas nating kainan. Nagsabi na rin ako kay Papa na doon tayo magkikita. Oo, mas maganda kung doon tayo, mahal. Matagal na rin ako hindi nakakakain doon sa restaurant na pinupuntahan natin. Ay, kayo nang bahala, Lara. Eh wala naman kaming alam sa lugar na to eh. Iniisip mo lang ata kung saan ang madyongan dito eh. Magkano na nga, sister? Parang namiss ko magmadyo nga. Anong namiss ka dyan? Abay halos araw-araw ka nga nagmamadyong, lagi ka naman talo. Hoy, nananalo din kaya ako, no? Sige nga, Alalahanin mo nga kung kailan ka huling nanalo. nung nakaraan. Hindi lang madalas, pero may panalo pa rin kahit papano. Ay ewan ko sa iyo, sis. Parang hindi ka naman ata marunong eh. Gusto mo lang madyongan dito eh. Magkano na nga, sister? Parang namiss ko magmadyo nga. Anong namiss ka dyan? Abay halos araw-araw ka nga nagmamadyong, lagi ka naman talo. Hoy, nananalo din kaya ako, no? Sige nga, Alalahanin mo nga kung kailan ka huling nanalo. nung nakaraan. Hindi lang madalas, pero may panalo pa rin kahit papano. Ay ewan ko sa iyo, sis. Parang hindi ka naman ata marunong eh. Gusto mo lang magbalabalasan ng pizza ng madyong. Eh, gusto ko kasi ang tunog ng mga pizza ng madyong. Masarap pakinggan sa tenga eh. O di sana binayaran mo na lang ako at nagbalabalasan na lang tayo ng mga pizza ng madyong. Habang nag-iikot kami sa plaza, napansin ko na kaunti lang ang mga tao sa Santa Maria. Maliban pa doon, sinusundan nila kami ng tingin ni Lusing. Pagkatapos naming mag-ikot-ikot, dinala na kami ni Adrian sa kainan kung saan nandoon din ang kanyang mga magulang. Dito na po tayo. Ali po kayo, Ma, Tita. Naghihintay po sa atin sila Papa sa loob. Halika na, sis. Gutom na rin ako eh. Oh, balae. Dito na pala kayo. Akala ko medyo matatagalan pa kayo. Opo, Papa. Ang bilis naman po kasi mag-drive ni Adrian. Dinahandahan ko lang naman, mahal. Umupo na kayo rito, balae. Pumili na kayo ng gusto niyong kainin.
Ay, maraming salamat, Balae. Pansin ko lang, parang kakaibang mga tingin ng mga tao rito sa inyo. Naku sis, nagagandahan lang sila sa atin. Hindi naman sa tinatakot ko kayo. Wala eh. Pero may mga insidente kasi rito sa amin na mga pag-atake ng mga aswang. Kaya naman kanya sila kapag may mga bagong mukha silang nakikita. Naku naman, Peter. Itigil mo na nga yan. Baka kung ano pang isipin sa atin ni Balae. Ay, huwag kang mag-alala, Balae. Naniniwala naman ako na merong mga aswang. Maikwento ko lang sa inyo ha, Balae. Dati pa man ay kilala itong lugar namin na pinamumugaran ng mga aswang. Ang kwento pa nga rito sa amin, mayroon raw malaking angkan ng mga aswang ang namumuno rito. Nako, totoo ba yan, Peter? Eh siguro naman wala namang mga aswang ngayon dito sa lugar nyo. Sa ngayon, nagtatago na sila sa mga kabundukan. Nag-aabang ng mga bibiktimahin. May mga insidente pa rin dito na may mga nawawalang tao, sanggol at pati na rin maging mga alagang hayop. Nakakita ka ba ng aswang, Balae? Oo. Isa sa mga kaanak ko ang pinatay ng aswang noong bata pa ako. Inatake nila ang bahay namin. Tuwing kabilugan ng buwan, sumasalakay ang mga aswang galing sa kabundukan. Ang malas nga dahil nataon sa kabilugan ng buwan ng fiesta ngayon rito. Kaya halos hindi rin lumalabas sa mga tao sa gabi para magsaya. Tama na nga yan, Peter. Eh baka mawala ng gana kumain sila, Balae, dahil dyan sa kinukwento mo. Ay, maiba tayo, Balae. Meron bang libang-libangan dito? Katulad ng sabong, baraha, o kaya na may madyong. Oo naman, Itag. Mamayang hapon, bumisita kayo sa plaza. May peryahan doon. Pwede kang tumaya sa color game. Meron ding naglalaro ng madyo. Ay, ayos yan. Eh mamaya pupunta kami ni Lusing. Samahan mo kami, Lara, ha? Ay nako Lara, pigilan mo yung daday mo. Baka pati pamasahe namin pa uwi ay itayayan. Okay lang yan, sis. Eh, libre naman maglakad eh. Pagsapit ng hapon nagsimulang lumabas ang mga tao. Walang aswang-aswang pagdating sa sugal. Marami ang tumaya sa peryahan. Samantala ang iba ay nagbaraha at tumaya sa sabong. May nakita naman akong nagmamadyong kaya umupo na ako at sumali. Dahil sa pagpipilit ko, sumali na rin si Lusing. Ma, mauna na ako sa inyo ha. Babantayan ko pa si Baby Andrea. Susunduin ko lang kayo mamayang dapit hapon. Ay, naku, anak. Huwag mo na kaming sunduin. Kabisado ko na rin naman ang daan pa uwi sa inyo eh. Sigurado ka dyan sis, baka maligaw tayo. Hindi no. At saka, pwede naman tayong sumakay ng habal-habal dyan. Basta ma, huwag kayong magpapagabi ha. Oo, anak. Eh, matanda na ako para paalalahanan mo pa. Umuwi na kayo ni Adrian para may mag-alaga kay Baby Andrea. Dahil nananalo na kami ni Lusing, hindi namin namalaya na sumapit na ang gabi. Unti-unti na ring umuuwi ang mga kalaro namin. May isang matanda na nasa higit 60 anyos na. Hindi pa siya nakakalapit sa amin ay umalis na ang mga kalaro namin sa mahjong. Naiwan pa ang barya ng iilan sa kanila. Anong nangyari sa mga kalaro natin, Itang? Ba't nagsialisan? Abay, malay ko, Lusing. Eh, baka takot maubusan ng pera. Tingnan mo naman. Doble ang tinaya natin. Oo ga, nandito lang pala sa Santa Maria ang swerte natin. Di ba akong sumali sa laro ninyo? Ay nako Lolo, pauwi na kami ng kasama ko. Tsaka 3 na lang tayo rito. Sige na naman. Pagbigyan nyo na ako. Matagal na akong hindi nakakapaglaro ng madyo. Ah, sige, Lolo. Umupo ka na dyan. Maglaro tayo ng madyong. Sige. Salamat.
Alam kong aswang ang kalaro naming lolo, pero dahil nabitin ako, pumayag akong makipaglaro sa kanya ng mahjong. Dahil napasarap ang laro naming tatlo, hindi na namin namalayan na hating gabi na pala. Buena mano rin ako nung gabing yon at nagawa kong matalo ang matanda. Kitang-kita ko ang nanlilisik niyang mga mata. Isa pa, babawiin ko yung talo ko. Nako, Lolo. Saka na lang ulit. Malalim na ang gabi. Oo nga naman, Lolo. Umuwi ka na dun sa inyo, baka sipunin ka pa. Nagbabayaran yung dalawa. Ang pagtalo nyo sa akin sa madyaw. Paano pinagsasabi ng matandang yun, Itang? Makikipaglaro sa atin tapos pag natalo, mapipikon? Ay naku, hayaan mo yun. Baka dala lang ng katandaan niya. Umuwi na tayo. Paano pa tayo uuwi? Wala na tayong masasakyang habal-habal. Kaya nga may paa tayo, Lusing. Lakarin na lang natin. Ay, ikaw talaga. Nakalimutan mo ba yung sinabi ng balai mo patungkol sa mga aswang? Ay naku naman, Lusing. Matanda na tayo para matakot sa mga ganyan. O siya, halika na para makauwi na tayo. Gutom na rin ako eh. Maganda itong ehersisyo, ang paglalakad. Naglakad kami pa uwi ni Lusing. Sa bawat paghakbang namin, ramdam ko na may sumusunod sa amin. Malakas ang pakiramdam ko na ito ay ang matandang aswang na tinalo ko sa mahjong. Pinili ko na lang na ilihim kay Lusing ang nalalaman ko dahil baka sumpungin na naman ito ng alta presyon niya. Nung naramdaman ko na papalapit na ang aswang, kumuha ako ng kahoy at huminto. Sige! Lumapit ka sa amin at sisiguraduhin ko na ito na ang huling gabi mo rito sa Santa Maria. Shh, Itang. Sino bang kausap mo? Wala namang tao. Lumabas ka! Gusto mo kaming kainin? Subukan mo! Hoy, Bilis! Hoy, Itang, tara na nga at nakinikilabutan ako sa mga pinagsasabi mo. Sinisigurado ko lang na walang taong sumusunod sa atin, Lusing. Tara na! Dahil sa ginawa ko, huminto siya sa pagsunod sa amin ni Lusing. Kung lumabas siya, lalabanan ko siya. Lagi akong merong asin, bawang, at banal na tubig sa bulsa ko. Isa sa mga natutunan ko bilang manunugis ay ang kahalagahan ng pagiging handa sa lahat ng oras. Ang mga aswang ay nasa paligid lang. Maaaring kasabay lang natin sa paglalakad o kaya naman tindera sila ng paborito nating karinderya. Nang makarating kami sa bahay ng mga balai ko, halos lumawit na ang dila namin ni Lusing sa pagod. Sinalubong naman kami ni Lara na may pag-aalala. Di ba sabi ko sa'yo huwag kayong magpapagabi? Sobrang nag-alala na kami rito sa inyo. Ay nako, Lara. Yang mama mo, na willing makipaglaro doon sa matanda. Nagalit pa sa amin dalawa dahil natalo namin siya. May nakalaro kayong matanda sa ganitong oras. Oo, ugod-ugod na. Pero nung natalo sa sugat, abay nagalit bigla. Baka yung lolong aswang, yung nakalaro ninyo. Aswang. Parang hindi naman, Peter. Pero napansin ko, nanlilisik ang mga mata niya nung kinuha ni Itang ang pera niya. Siya nga. May sugaron kasi na aswang dito sa Santa Maria. Lumalabas siya tuwing fiesta para lang magbadyong. Ang kwento ng mga taga rito ay kinakain niya raw ang nakakalaban sa tuwing natatalo siya. Diyos ko, Itang. Baka balikan niya tayo dahil natalo natin siya sa madyong. Pag nagkita kami nung matandang yon, uubusin ko lahat ng pera niya. Tatalunin ko siya ulit. Ay, Lara. Iparehab mo nga itong nanay mo. Malala ng pagka-addict nito sa sugal. Pagkatapos naming maghapunan, natulog na si Lusing dahil sa sobrang pagod. Samantala, tumambay muna ako sa may balkonahe, kasama sina Adrian at Lara. Ma, gusto mo po ba ng kape? Hindi na, anak. Baka hindi ako makatulog kung iinom pa ako ng kape.
Iniisip ko lang yung sinabi ni Peter kanina tungkol sa mga aswang dito sa Santa Maria. Ayun po ba, Ma? Opo, totoo po yun. May mga iilan naman po na hindi naniniwala pero marami na rin po ang mga nangyaring insidente ng pagsalakay ng mga aswang dito sa amin. Kaya kailangan yung mag-ingat. Lalo na at sanggol pang anak ninyo. Oo nga po, Ma. Yan din ang sinasabi sa amin ni na Papa. Hetong lana anak. Ilagay nyo sa pintuan para malaman nyo kung merong aswang sa paligid. Di ba, Ma? Yan din yung nilalagay natin sa pintuan natin dati? Oo anak, tama ka. Bumubula ito at umaapaw pag merong aswang sa paligid. Ma, nakakakita rin po ba kayo ng aswang? Oo, Adrian. Hindi lang nakakakita kundi nakakasagupa pa. Yun ang buhay ko bago ako nagpakasal kay Cardo at ipinanganak ko si Lara. Hindi mo nabanggit sa akin yan, Ma. Kinalimutan ko na yung mga panahon na yun, anak. Manunugis ang lolo at lola mo. Kaya naman, sinanay din nila ako kung paano pumatay ng mga aswang. Pero nung isinilang kita, kinalimutan ko ang lahat ng yon para mabigyan kita ng normal na buhay. Talaga, Ma? Sabi mo sa akin dati, normal lang na magsasaka sina lolo't lola. Oo, anak. Totoo yun. Sa umaga, magsasakang lola at lolo mo, anak. Manunugis ang lolo at lola mo. Kaya naman, sinanay din nila ako kung paano pumatay ng mga aswang. Pero nung isinilang kita, kinalimutan ko ang lahat ng yon para mabigyan kita ng normal na buhay. Talaga, Ma? Sabi mo sa akin dati, normal lang na magsasaka sina lolo't lola. Oo, anak. Totoo yun. Sa umaga, magsasakang lola at lolo mo. Pero pagsapit ng gabi, manunugis sila. Tanyag ang pamilya natin bilang manunugis. Lubos tayong kinatatakutan ng mga aswang. Mabuti po kung ganon. Ma, ligtas po si Baby Andrea habang nandito kayo. Wala po kaming dapat na ikatakot. Ano ka ba, mahal? May edad na si Mama. Siguradong hindi na niya malalabanan pa yung mga aswang dito sa Santa Maria. Huwag kang mag-alala, Lara. Kahit may edad na ako, kayang-kaya ko pa rin protektahan kayo laban sa mga aswang. Nung nakahiga na ako, nakarinig ako ng kaluskos sa bubong. Akala ko pusa lang, pero parang may bumibigat na hakbang. Dahan-dahan akong lumapit sa may bintana. Pagsilip ko, nakita ko ang lolong aswang na nakasilip sa amin. Nakalawit ang dila at parang nagbabantay. Imbis na matakot, kinuha ko ang asin sa ilalim ng kama at binuksan ko ang bintana. Sinabuyan ko siya ng asin sa mukha. Napaurong siya, napasigaw at dali-daling tumakbo papalayo sa bubungan. Pero alam kong hindi siya titigil. Hanggat hindi siya nakakaganti sa pagkatalo niya sa akin sa mahjong, babalik at babalik yon. Kinaumagahan habang nag-aalmusal pa lang ako, may kumatok sa bahay nila Peter. Isa sa mga matandang tanod ang dumating. Ay, madam, magandang umaga. Nandyan ba si Kagawad Peter? Ay, nakaalis na po eh. Baka nagkasalisihan kayong dalawa. Ano po bang sadya ninyo? Kasi may nakita ho kaming bangkay dun sa may sapa. Malapit sa likod ng palayan. Nakaumbok yung katawan sa damuhan, tapos paglapit namin, halos nakalabas na ang mga bituka. Wala nang saplot, puro kalmot at kagat. Tingin namin aswang ang may gawa nun. Ano raw yun, sister? Aswang. Ay, sis Lusing, tara. Puntahan natin. Pakisamahan kami kung saan nyo nakita yung bangkay. Sige, madam. Saglit, Itang. Hintayin mo ako. Pagdating namin sa may sapa, nakahandusay pa rin ang bangkay. Winakwak ang tiyan nito at kinain ang mga laman loob. Sariwa pa rin ang dugo kaya malakas ang kutob ko na noong madaling araw lamang ito kinain. Mga ilang minuto lang ay dumating na rin si Peter
kasama ang iba pang mga tanod. Oh, naku, Itang. Nandito pala kayo. Gusto ko kasing kumpirmahin kung aswang ba talagang may gawa niyan. Sus, maniwala ka dyan, Peter. Gusto lang yan makichismis. Ay, syempre kasama na rin yun, sis. Ay, nga pala, Peter. Taga rito ba yung pinatay? Oo, Itang. Si Lucio yan. Lasinggero rito sa baryo. Matagal na naming sinasabihan niya na huwag umuuwi ng gabi. Kaso matigas ang ulo niya. Nako, Itang! Buti na lang hindi tayo nakain ng aswang habang naglalakad tayo kagabi. Oo nga naman, Lucy. Buti na lang din at hindi nyo inabutan yung itim na aso na umaaligid sa bahay kagabi. Malakas ang kutob ko na aswang yun. Kagabi lang ba nagpakitang itim na aso na yun? Hindi. Simula nang ipinanganak si Andrea, matalas nang pumupunta ang itim na asong iyon pagsapit ng gabi. Mahilig talaga ang mga aswang sa mga sanggol. Malinis kasi ang mga kaluluwa ng mga bagong panganak dahil wala pang kasalanan. Kaya naman, mas malakas ang kapangyarihan na nakukuha sa kanila ng mga aswang. Wala bang mga albularyo o manunugis dito sa baryo na pwedeng magtaboy sa mga aswang na yan, Peter? Yan nga ang ginalulungkot namin, Bitang. Maraming ang mga albularyo ang lumipat na sa ibang lugar dahil sa takot na rin na mapahamak sila. Hindi lang kasi isa o dalawang aswang ang kalaban nila rito sa Santa Maria. Isang lupon nga daw, sabi ng mga matatanda. Pati ibang mga mamamayan dito, pinipili na lamang na manirahan sa ibang lugar. Kaya naman pala malalakas ang loob ng mga aswang dito sa inyo, Peter. Walang may lakas ng loob na lumalaban sa kanila. Kung lagi kayong panghihinaan ng loob, darating ang panahon na sasalakayin nila kayo at gagawin nilang baluarte itong Santa Maria. Pero sa papaanong paraan ba namin sila malalabanan nita? Malalakas ang mga aswang at mabibilis pa. May mga pangontra na pwede niyong magamit tulad ng bawang at asin. Kung ako sa'yo, utusan mong mga taga rito sa Santa Maria na laging magsabit ng bawang sa bahay nila para hindi pasukin ng aswang. O sige, susubukan kong imungkahi yan sa kanila. Salamat, Itang. Nang sumapit ang gabi, bigla na lang may itim na baboy ramo na paikot-ikot sa paligid ng bahay nila Peter. Hindi ito basta-bastang baboy ramo. Mababa ang katawan, pero ang laki ng ulo. Lumakas ang huni ng mga kuliglig. At sa kabila ng dilim, kita namin ang mapupulang mata nito. Tumungo kaming lahat sa balkonahe para silipin. Si Andrea, di matigil sa pag-iyak. Tila ba may nararamdaman? Peter! Hulihin mo na yung baboy ramo na yan. Oh, sayang yan. Masarap yan ihawin, pampulutan pa. Lucy, teka lang. Tignan mong maigi yung mga mata. Pulang-pula. Nakakita ka na ba ng ganyang klaseng baboy ramo? At hindi lang yan. Tingnan mo yung ngipin, no, matutulis. Parang may pangil. Nakakatakot naman yung baboy ramo na yan. Si Andrea hindi matigil sa pag-iyak. Anong gagawin ko? Lara, pumasok na kayo ni Adrian sa loob ng bahay. Isara niyo lahat ng bintana. Pagsabit kayo ng bawang sa mga paligid. Kung may asin pa tayo, ikalat niyo sa mga pinto at bintana. Teresa, Lusing, sumunod na rin kayo. Peter, pakikuha nga yung buntot ng pagi sa maleta ko. Nasa ilalim ng aparador, kulay kayo manggi yung maleta. May buntot ka ng pagi sa maleta mo, sister. Oo, sister. Girl Scout ako dati kaya naman laging handa. Eh, hindi lahat ng dala ko damit lang. Kaya pala ang bigat-bigat ng maleta mo, sister. O sige, hahanapin ko, Itang. Anong gagawin mo? Sumama ka na sa amin sa loob. Huwag mo kong alalahanin, anak. Bihasa ako sa mga ganitong bagay. Hanggat hindi napapatay ang aswang na yan, hindi siya titigil sa kakabalik-balik dito sa bahay niyo. Kilala ko rin kung sino siya. Sino ang aswang na yan, balae? Ang lolong aswang na natalo ko sa madyong. Nalalanghap ko sa hangin ang amoy niya. Pumasok na kayo roon. Ako nang bahala rito.
Kakatayin ko tong pikuni na sugarol. Itang, ito na ang buntot pagi. Pumasok na kayo sa loob. Dalian ninyo. Gutom na gutom mga aswang na to. Hindi lang siya pumunta rito para manakot at mambanta. Nandito siya para kumain. Mag-iingat ka! Pumasok silang lahat habang naiwan ako sa labas. Lumakad ako papalapit sa gate. Hawak ang buntot ng pagi sa kanang kamay at bote ng banal na tubig sa kaliwa. Nasa tapat ng bakura ng baboy ramo. Nakapirmi. Pero habang papalapit ako, unti-unti itong nagbago ng anyo. Tumayo ito sa dalawang paa, pumayat pero humaba. Ang mukha nagmukhang tuyong balat at ang mga mata namumula. Lumitaw ang mahahabang ngipin at ang mga kuko, singhaba ng ballpen. Hindi na ako nagulat. Tama ang kutob ko. Siya ang lolong aswang na natalo ko sa mahjong at mukhang hindi pa rin siya nakaka-move on. Aba, ang kapal rin ng mukha mong magpakita rito, ha? Ang lakas ng loob mong sugurin ako sa mismong bakura ng anak ko. Kainin kita, tanda. Pagbabayaran mo ang pagtalo mo sa akin sa madyo. Hoy! Huwag mo akong tawaging tanda dahil mas matanda ka pa sa akin. Pagsisisihan mo ang panggugulo sa amin! Lumapit ka dito! Hindi mo ako pinanalo kahit isang round lang. Hindi ko kasalanan kung puro ka pas habang ako panay ang tiyaw! Pagpipirasuhin kita. Etong banal na tubig, maligo ka muna, Lolo! Ay, ang balat ko! Ay, nasusunog! Mali ka ng binangga, Lolo. Ako si Itang, ang tanyag na manulugi sa Santa Elena. Pinaparusahan ko ang mga katulad mo na pumapatay ng mga inosente. Ikaw? Ikaw si Tang na manunugis? Ako nga! Akalain mo yun? Kilala mo pa rin pala ako? Hindi ako natatakot sa iyo. Kukunin ko ang ulo mo at isasama sa mga manunugis na pinatay namin dito sa Santa Maria. Tingnan natin. Aroy! Ang sakit! Itigil mo na yan! Tikman mo ang hapdi ng buntot pagi! Nagtagisan kami ng lakas ng matandang aswang. Malakas pa rin ang katawan niya pero mabagal na ang mga kilos. Sa bawat palo ng buntot ng pagi, ramdam kong nauubos ang lakas niya. Tulad ng isang patpating kalabaw na pilit pang lumalaban. Sa huli, nakatakas siya, pero sigurado akong napuruhan ko ito. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? May sugat ka ba? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi niya ako tinamaan. Kumpara sa mga aswang na hinarap ko dati. Ang bagal na ng galaw ng matandang yon, parang kinakalawang na. Napakatapang mo, Itag. Nagawa mong talunin ang aswang. Oo nga, sis. Akala ko mamamatay ka na. Ay, naku, Lusing. Sinabihan ko na kayo dati pa. Masamang damo to. Matagal pa bago ako kunin ni Lord. Tingnan mo, nakipagtagisan pa ako ng lakas sa aswang. Buhay pa rin. Pero Itang, nasa na yung aswang? Nakalupasay ba siya sa labas? Patay na? Ay, nakataka siya balae. Pero sa estado niya, siguradong mamamatay na rin siya. Ang astig mo, ma. Pagtagisan pa ako ng lakas sa aswang, buhay pa rin. Pero Itang, nasa na yung aswang? Nakalupasay ba siya sa labas? Patay na? Ay, nakataka siya balae. Pero sa estado niya, siguradong mamamatay na rin siya. Ang astig mo, ma. Para kang si Pedro Pinduco na may pagkaasyong sa longga. Ay, nako. Pumasok na tayo sa loob. Sumasakit ang kasukasuan ko kakatayo. Ayan na naman. Sinumpong na naman ng rayuma ang matanda.
Kanina lang parang action star. Ngayon parang kailangan ng hilot. Bago kami pumasok sa loob ng bahay, naramdaman ko na may iba pang nagmamasid sa amin. Nakakasiguro ako noon na hindi pa tapos ang laban. Hindi lang isa ang aswang nagalit sa amin. Ngunit nadagdagan pa sila. Sigurado ako nagaganti sila dahil sa ginawa ko sa kasama nila. Pagkalipas lamang ng ilang araw, meron na namang masamang balita ang dumating. O mga balae, ba't ganyan ang mukha nyo? Maaga pa. Nakapangalumbaba na kayo. Baka kailangan kasing tapusin na ng mas maaga ang piyesta, Itang. Mayroong grupo ng mga kabataan na natagpuan sa plaza. Lasog-lasog ang mga katawan nila at wala ng buhay. Ang iba, 16 pa lang. Ano bang nangyayari dito sa Santa Maria? Parang naging agresibo ang mga aswang. Dati, paisa-isa lang ang binibiktima nila. Pero ngayon, grupo-grupo na. May plano siguro silang gawing baluarte itong lugar nyo, balae. Anong ibig mong sabihin, balae? Hindi na sapat sa kanila ang tumira lamang sa mga bundok at gubat. Gusto na nilang lumabas at tumira rito sa baryo. Ganyan din ang nangyari sa baryo namin dati sa Santa Elena. May malaking angka ng mga aswang ang gustong sakupin kami. Mabuti na lang at napatay namin ang iba sa kanila. At ang iba naman, lumipat na ng mga baryo. Anong gagawin namin, Itang? Walang ibang albularyo at manunugis ang makakatulog sa amin. Kailangan nyo lang mapatay ang pinuno nila, Peter. Pag nagawa nyo yon, matatakot na rin ang iba na sumugod pa. Pero hindi namin alam kung sino ang pinuno ng mga aswang dito. At isa pa, Itang, wala kaming sapat na lakas na labanan sila. Normal lang naman kaming mga tao na naninirahan dito sa Santa Maria. Hindi nyo naman kailangang maging malakas at mabilis katulad nila. Ang kailangan ninyo, tapang at lakas ng loob. Yun ang kailangan para matalo ang mga aswang. Ma, sasama ka ba sa amin? Maliligo sana kami nila tita sa ilog kasama rin si Adrian. Gusto ko mang sumama eh. Kaso ang sakit-sakit ng kasu-kasuan ko, anak. Siguro dahil na rin sa paglakad namin kagabi ni Lusing. Sister, maganda yan iligo mo sa ilog para mawala. Hindi ko kakayanin ang lamig, sister. Kayo na lang. Magpapahinga na muna ako dito sa bahay. Kayo balae, hindi ba kayo sasama? Anak ko, hindi rin kami makakasama, balae. Marami pa akong aasikasuhin sa barangay hall. Ito namang si Teresa magbabantay kay Baby Andrea. O siya, sige. Kayo na lang ang lumakad, Lara. Ipasyal nyo si Tita Lusing mo para naman makahanap na yan ng gwapo. Naku, may gwapo ba sa ilog? Baka maligno pang makita ko roon. O siya. Umalis na kayo para hindi kayo abutan ng gabi. Mag-iingat kayo, ha? Opo, ma. Noong araw na yon halos hindi ako mapakali sa bahay. Paulit-ulit akong lumilipat ng upuan, pinapahid ang langis sa tuhod ko, pero hindi mawala ang kaba. Nagsisi talaga ako na hindi ako sumama kina Lara at Adrian. Umabot na ng dapit hapon pero wala pa rin sila. Napansin ng mga balai ko ang pagkabalisa ko. Balae, ayos ka lang ba? Kanina ka pa lakad ng lakad dyan sa sala. Gusto mo ba nagtubig? Dapat sumama na lang ako sa kanila. Peste kasing rayuma to eh. Malayo bang ilog dito, Peter? Pupuntahan ko si Lara. Dapit hapon na pero wala pa rin sila. Dako, medyo malayo, balae. Dala-dala rin nila ang sasakyan kaya wala tayong masasakyan. Baka masyado lang silang nag-i-enjoy sa ilog. Matagal na rin kasing hindi nakalabas si Lara at Adrian simula nung isinilang si Andrea. Ay, masama ang kutob ko, Peter. Sana ayos lang sila.
Oy, Peter, Itang, nandito na pala sila. Ayun, bumaba na si Adrian. Ma, Adrian, anong nangyari sa'yo? Bakit may dugo ka? May sugat ka sa braso. Sa noo, anong nangyari? Asan na si Lara? Nasaan si Lusing? Adrian, asan sila? Ma, habang naliligo kami sa ilog, may isang grupo ng tao na pumunta. Akala namin normal na mga tao sila. Pero mga aswang pala. Tinangka ko pa silang labanan pero masyado silang marami at malakas. Kinuha nila si Lara at si Tita Lusing. Kung hindi ako nakatakas, baka pinatay na rin nila ako. Patawarin mo ako, Ma. Wala akong nagawa para iligtas sila. Ay, Diyos ko. Anong gagawin natin? Baka kung anong gawin nila kina Lara at Lusing. Wala kang kasalanan, Adrian. Ang mga pesting aswang ang may kasalanan ng lahat. Siguradong dinala nila si Lara at Lusing sa kuta nila. Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang teritoryo nila? Ang alam ko lang nasa paanan ng bundok ang pinagtataguan nila. Malayo-layo rin yun. Pupuntahan ko ang mga tanod. Baka pwede tayong samahan, Itang. Mas mabuti nang may mga kasama tayo. Wala nang panahon, Peter. Kailangan ko nang mapuntahan si Lara at Lusing bago pa mahuli ang lahat para sa kanila. Sasamahan kita, Ma. Alam ko po kung saan yun. Adrian, anak, sigurado ka ba? Ang dami mong sugat. Halos hindi ka na makatayo. Hayaan mo ng papa mo ang sumama kay Itang. Kaya ko po, Ma. Ako na lang po ang sasama. Hindi ako mapapakali dito hanggat nasa panganib ang buhay ng asawa ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. O siya, anak. Pero mag-iingat kayo. Susunod ako. Dala ang mga tanod. Basta't ipagbigay alam ninyo agad kung nasaan kayo. Magdala kayo ng flashlight, asin at kung anumang proteksyon meron dyan. Adrian, kunin mo yung bote ng langis sa mesa. At yung buntot pagi at itak. Nandyan sa loob ng bag ko. Hindi tayo pupunta roon ng walang laban. Habang nasa sasakyan kami ni Adrian patungo sa teritoryo ng mga aswang, nanginginig ang katawan ko sa galit. Ang dahilan kung bakit binitiwan ko ang pagiging manunugis ay dahil sa panganib na dala nito. Ayokong madamay ang pamilya ko sa galit ng mga aswang, lalong-lalo na si Lara. Dumating kami ni Adrian sa teritoryo ng mga aswang. Ma, nandito na po tayo. Yan po yung sinasabi kong lugar. Umuo pala sila ng sarili nilang komunidad dito sa paanan ng bundok. Akala ko dati mga chismis lang na may baryo ng aswang dito sa Santa Maria. Pero totoo nga pala. Opo. Wala pong ibang pumupunta rito. Ni tricycle hindi dumadaan. Ang mga residente sa bayan, iwas na iwas sa lugar na to. Sabi nila, kapag naligaw ka rito at hindi mo alam ang daan pabalik, hindi ka na makakauwi. Hindi ka na raw babalik ng buhay. Ay, iba nga ang bigat ng hangin sa lugar na to. Iba rin ang tingin ng mga tao. Nanlilisik. Parang gusto nila tayong lapain. Ma, makakalabas pa ba tayo rito ng buhay? Yan ang sisiguraduhin ko, Adrian. Merong lumalapit sa atin. Tama nga ang sabi ni Kuya. Pupunta ka rito para sa anak at kaibigan mo, Itang. Sino ka? Sada sina Lara at Lusing. Ako si Rex. Isa ako sa mga aswang na naninirahan dito sa Santa Maria. Sa ngayon buhay pang anak at kaibigan mo. Pero huwag kang pakampante. Hindi magtatagal, iaalay na namin sila sa ritual para mas lalong lumakas ang kapangyarihan ng aming angkan. Hindi ko hahayaan yan. Palalayain ko sila. Kahit pakalabanin ko pa kayong lahat. Hindi mo ba talaga ako natatandaan, Itang? Ang angkan namin ang inubos nyo sa Santa Elena. Kasama ang mga magulang mong manunugis. Pati ang tiyuhin naming sugarol, pinatay mo rin.
Marami ka ng atraso sa amin. Kayo pala yun? Yung mga aswang na nangagat ng mga buntis at sumipsip ng kaluluwa ng sanggol? Akala ko na ubos na kayo. Hindi ko alam na dito pala kayo nagtago. Nagparami at naghasik ulit ng lagim. At ngayon heto ka, matanda. Nangangalay na ang tuhod. Malamang pag tinadyakan lang kita, di ka na makakatayo. Paano mo kami lalabanan, ha? Paano mo kami mauubos ngayong nag-iisa ka lang itang? Kalabaw lang ang tumatanda, Rex. Ako'y matibay pa rin. Mayabang ka, itang. Tignan natin kung may ibubuga ka pa. Ang anyo niya, nagbabago. Humahaba ang mga kuko at ngipin niya. Pumupula ang mga mata at umiitim ang balat. Mukha siyang alimaw. Yan ang tunay nilang itsura, Adrian. Pakiabot sa akin ang buntot ng pagi at ang itak na binasbasan. Hawakan mo itong itak. Huwag kang magdadalawang isip na patayin sila, Adrian. Tandaan mo, hindi sila tao. Mga halimaw sila. Siguradong matutuwa sa akin si Kuya. Kapag dinala ko ang ulo mo sa kanya, itang. Matagal ka na naming hinahanap para paghigantihan sa ginawa niyo sa angkan namin. Malas ninyo dahil nagprospa ang landas natin. At ang kaisa-isang anak ko pa ang pinunterya ninyo. Kung marunong kang magdasal, simulan mo na, aswang! Marami kang masyadong sinasabi, tanda! Naglaban kami ni Rex. Kung ikukumpara sa matandang sugarol, higit ang bilis at lakas niya. Nahirapan akong iwasan ang bawat atake dahil na rin sa katandaan ko, hindi na ako kasing liksi at lakas tulad ng dati. Nagawa ko siyang tagain ng itak sa likod, ngunit nakalmot niya rin ako sa braso. Ma! Ang braso mo dumudugo! Ang lalim ng sugat! Baliwala yan, iho. Nung panahon ko, higit pa yan ang sugat na iniinda ko. Abay, nagawa mo pa talagang magyabang. Patatahimikin na kita, tanda! Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, sa liwanag ng Tagain ng itak sa likod, ngunit nakalmot niya rin ako sa braso. Ma! Ang braso mo dumudugo! Ang lalim ng sugat! baliwala yan, iho. Nung panahon ko, higit pa yan ang sugat na iniinda ko. Abay, nagawa mo pa talagang magyabang. Patatahimikin na kita, tanda! Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, sa liwanag ng krus, tupukin ang nilalang ng kadiliman! Walang kapangyarihan ng masama sa pusong banal! Layas! Nilalang ng impyerno! Sa utos ng langit, ako hindi mo matitinag! Sa apoy ng pananampalataya, ikaw ay matutunaw! Tama yan, tanda. Magdasal ka na para mapunta ka sa langit! Tanga! Isa itong orasyon para pahinain ka, aswang! Tingin mo ba epektibo yung mga dasal-dasal mo? Wala nang bisa ang ganyan sa panahon ngayon! Dahil sa orasyon, bumagal ang kilos ng aswang. Minsang matulin ang bawat galaw, pero ngayoy parang may nakapako sa mga paa at kamay niya. Sinamantala ko ang kahinaan niya. Tinaga ko siya sa braso, sa balikat, sa tagiliran. Paulit-ulit. Wala na siyang laban. Hindi na siya halos makagalaw. Magbabayad ka, itang! Ma! Bakit mo pinutol ang ulo niya? Hindi ba sobra na yun? Hindi ito sobra, Adrian. Yan ang kailangan. Regalo ko yan doon sa sinasabi niyang kuya nila. Para malaman niyang hindi basta-basta ang ginulo nila. At isa pa, hindi na rin tayo haharangin pa ng ibang aswang sa daan. Madalas, kapag nakita nilang isa sa mga kasamahan nila ang pinugutan, nagdadalawang isip na sila. Takot din yan. Ma, ayos ka lang ba? Ang laki ng sugat mo sa braso. Oo, Adrian. Huwag mo akong alalahanin. Magpadali na tayo, lalo pat mag-aalay ang mga aswang ng mga tao ngayong gabi.
Baka hindi natin abutang buhay sina Lara at Lusing. Habang naglalakad kami ni Adrian, hawak-hawak kong pugot na ulo ng aswang. Ramdam naming sinusundan kami ng tingin mula sa dilim. May mga matang nanlilisik sa mga siwang ng mga kubo, ngunit walang lumapit at walang nangahas. Tahimik ang buong paligid. Hanggang sa may humahangos na batang lalaki na lumapit sa amin. Papa! Papa! Ma! Tatay niya ata yung aswang na pinatay ninyo. Papa ko yan! Anong ginawa mo sa papa ko? Huwag mo nang pansinin. Magpatuloy na tayo sa paglalakad. Papa! Ito ang dahilan kung bakit hindi pwedeng magtagpo ang landas ng mga tao at ng mga aswang. Laging nauuwi sa gulo at patayan. Hindi ko akalain na may pamilya rin palang mga aswang. Ma, nalungkot ako para dun sa bata. Katulad din natin sila. May pamilyang pinoprotektahan. Kung hindi sila ng gulo sa baryo, hindi sana mauuwi sa ganito. Ngunit hindi sila nakontento. Gusto pa nilang sakupin ang Santa Maria. Kung magtagumpay sila, siguradong kayo ang malalagay sa panganib, Adrian. Ang pamilya ninyo at ang anak ninyo. Kaya pag ganito ang sitwasyon, mas mabuti pang isang tabi na lang muna ang mga awa. Tama po kayo, Ma. Teka, yung malaking bahay na yon, tingin ko, doon nakatira yung pinuno nila. Doon nga, Adrian. Malakas ang presensya ng kadiliman sa banda doon. Hindi lang isang aswang ang meron dyan sa loob ng bahay na yan, kundi marami sila. Kaya mo bang harapin sila mag-isa, Ma? Noong araw, kayang-kaya ko pa. Pero ngayong sinusumpong na ako ng rayuma, mukhang mahihirapan ako. Ma, tingnan mo. Maraming pumapasok doon sa malaking bahay na nakaitim na kapa. Makikiisa sila sa pag-aalay. Gabi ngayon ang kabilugan ng buwan. Yan ang pinakamakapangyarihang gabi para sa mga tulad nila. Para saan ang pag-aalay na yun, Ma? Ginagawa nila yan tuwing kabilugan ng buwan para mas mapalakas pa ang kanilang kapangyarihan at mapanatili nila ang pagiging anyong tao. Paano naman po nila ginagawa yun? Nag-aalay sila ng tao sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo at pagkain ng laman bilang simbolo ng kanilang pagkahandog. Ibig sabihin, sina Lara at Tita Lusing, kakainin nila? Ganun na nga, Adrian. Ma, kailangan nating makapasok sa bahay na yon at iligtas sila. Kailangan nating makasuot ng itim na kapa para makapasok tayo sa loob na hindi na nakikipaglaban pa. Hindi ba nila tayo mahuhuli, Ma? Sa dami ng mga aswang dyan, hindi agad nila tayo maaamoy. Tsaka, dadalhin natin itong ulo ng aswang para matabunan ng mga amoy natin. Pero paano tayo makakakuha ng itim na kapa? Hintayin mo lang ako dito, Adrian. Pumunta ako sa gilid ng bahay habang si Adrian ay nagbabantay sa hindi kalayuan. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng dingding. May dalawang aswang na nakaupo sa isang bangkong gawa sa kawayan, abala sa pag-uusap. Hindi nila ako napansin. Nasa tabi nila ang dalawang kapa, nakalagay lang sa sandalan ng upuan. Huminga ako ng malalim sa kamarahang lumapit. Pinakiramdaman ko ang paligid at sa oras na tumalikod sila, mabilis kong dinampot ang mga kapa at lumayo nang hindi gumawa ng ingay. Saan galing yan, Ma? Ninakaw ko lang sa dalawang aswang na nagkukwentuhan sa likod. Wala silang kamalay-malay. Isuot mo na yan, Adrian, para makapasok na tayo sa loob bago pa nila mapansin. Sandali lang, Ma. Paano yung ulo? Hindi ba delikado kung bitbit pa rin natin to? Baka kapag nakita nila, patay tayo agad. Hindi natin pwedeng iwan ito, Adrian. Mahalagang dalhin natin to. Baka makatulong mamaya kapag nagkagulo. Ako nang bahala. Babalutin ko nilang ng tela. Tapos itatago ko sa loob ng kapa ko. Wala silang mapapansin basta huwag lang nating ihulog o ipakita. Ma, di ba naaamoy nila ang dugo? Di ba yun ang isa sa mga gamit nila para matuntun tayo? Oo. Pero tandaan mo, ang mga aswang, mas malakas ang pang-amoy kapag may takot, kaba
o galit ang tao. Kaya kung panay ang kabog ng dibdib mo, mas maaamoy nila yung kesa sa dugo. Kaya importante, Adrian, kumalma ka lang. Kahit makita mo silang may sungay, pulang mata o kung ano pa man, huwag kang magpakita ng kahit anong emosyon. Sige, susubukan ko. Pero baka may bantay sa pinto. Paano tayo makakapasok? Walang ibang paraan kundi ang umakto tayo na parang isa sa kanila. Huwag kang tumitig sa kahit sino. Huwag kang makikipag-usap. Kung may magtanong, tumahimik ka lang. Ako ang sasagot. Paano kung tanungin kung sino tayo? May dala tayong ulo, di ba? Sabihin ko na lang na galing tayo sa kabilang baryo at nagdala tayo ng handog. Karaniwan na yan sa mga tulad nila tuwing may ganitong ritual. Hindi lahat ng kasali magkakakilala. Okay, sige po. Medyo kinakabahan pa rin ako pero kaya ko to. Magtiwala ka lang sa akin, anak. Matagal ko nang ginagawa to. Hindi ito ang unang beses na pumasok ako sa teritoryo ng mga aswang. Pero sana, ito na ang huli. Pagpasok namin ni Adrian sa loob ng bahay, halos lahat ng aswang sa lugar ay naroroon. Ramdam ko ang kaba ni Adrian pero pinipilit niya ring maging matapang. Nang makarating kami sa lugar kung saan nila gagawin ang ritual, nakita ko sina Lara at Lusing na nakatali sa harap. Para silang mga hayop na kakatayin, lumabas ang pinuno ng mga aswang. Ngayong gabi, matatapos na ang paghihintay natin. Ang dugo ng dalawang ito, isang babae at isang matanda, ay magbibigay lakas sa ating lahi. Pero higit sa lahat, ang isa sa kanila ay anak ng manunugis. Anak ni Itang. Alam niyo ba kung sino si Itang? Siya ang dahilan kung bakit nabawasan ang bilang natin noon. Marami sa ating mga kapatid ang pinaslang niya. At ngayon, tingnan ninyo! Makakaganti na tayo sa ginawa niya. Tiwala ako. Patay na siya ngayon. Siguradong natapos na siya ni Rex kung sakaling sumunod siya rito. Pero kung buhay pa siya, ipapadalan natin ang ulo ng anak niya para malaman niya ang sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Hoy! Wala kayong puso! Pakawalan niyo kami! Wala kaming kasalanan sa inyo! Hindi ikaw. Hindi rin ang batang yan. Pero ang ina niya, si Itang, siya ang may malaking atraso. Sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, naaalala namin ang pagkamatay ng mga kasamahan namin dahil sa kanya. Wala kayong karapatang patayin kami! Mga hayop kayo! Sumpain niyo yang si Itang. Siya ang may kasalanan ng lahat ng to. Lagot kayo kay Mama! Uubusin niya kayong lahat! Yung matanda mong ina? Anong laban niya sa amin? Matanda na yon. Baka nga hindi na makatakbo. Tama ng satsat! Gutom na ang mga kasama ko rito. Simulan na natin ang ritual. Teka. Sinong nagbato nito? Si Rex to! Ulo ito ng kapatid ko! Adrian, ang banal na tubig, isaboy mo sa kanila. Magsilayas kayo rito, mga aswang! Ah! Pati ang asin, isaboy mo ang lahat sa kanila. Sinaboy ko na, Ma. Tumakbo ng iba sa kanila. Puntahan mo sina Lara at Lusing. Tumakas na kayo dito, iho. Doon kayo dumaan sa gubat. Paano ka, Ma? May tatapusin lang ako rito. Magkita tayo sa labas ng gubat. Isuot niyo ang mga bawang na nandun sa sasakyan para hindi sila makalapit. Sige po, Ma. Walang iya ka talagang Itang ka. Pati ang kapatid kong si Rex, pinatay mo! Di ka pa rin talaga nagbabago! Ikaw ang walang hiya! Pati ang anak ko, dinabay mo sa galit mo sa akin!
Kung may galit ka sa akin mo ibuhos! Huwag sa mga inosente! Kung hindi mo pinatay ang tiyuhin kong sugarol, hindi tayo aabot dito, Itang. Yung tiyuhin mong sugarol ang nauna! Sasali-sali sa laro ng mahjong, tapos hindi naman pala marunong? Pag natalo, pikon? Ano pa man, tatapusin ko na ang buhay mo! Sige! Tapusin natin to! Yan pa rin ba ang gagamitin mo? Buntot ng pagi at itak? Itong buntot ng pagi at ang Huwag sa mga inosente! Kung hindi mo pinatay ang tiyuhin kong sugarol, hindi tayo aabot dito, Itang. Yung tiyuhin mong sugarol ang nauna! Sasali-sali sa laro ng mahjong, tapos hindi naman pala marunong? Pag natalo, pikon? Ano pa man, tatapusin ko na ang buhay mo! Sige! Tapusin natin to! Yan pa rin ba ang gagamitin mo? Buntot ng pagi at itak? Itong buntot ng pagi at ang itak na to ang umubo sa angkan mo, aswang. At ito rin ang gagamitin ko para patayin kita! Peste kang matanda ka! Nagbago ang anyo ng aswang. Hindi ito kagaya ng mga nauna kong nakalaban. Mas malaki ang katawan, mas buo ang pangangatawan, at mas halatang pagiging hayop kaysa tao. Mabibilis ang galaw niya. Parang hindi tumatama ang bawat hampas ko ng buntot ng pagi at itak. Kahit sugatan na ako, pilit kong iniiwas ang sarili ko sa mga sakmal niya. Isang beses, nakagat niya ang braso ko. Naramdaman kong muntik na yung mapunit. Kung hindi ko siya nasabuyan agad ng asin sa mata, baka putol na ito ngayon. Lasang panghaplas! Nag-inarti ka pang aswang ka! Muntik mo nang putulin ang braso ko! Magpasalamat ka sa dala mong asin, tanda! Tama ng satsat! Aba, may natitira ka pa palang lakas kahit may sugat ka na. Hindi ko inasahan na ganito ka pa rin katapang. Matanda ka na, pero matigas pa rin ang ulo mo. Sanay na akong masugatan. Ganyan ang buhay ng manunugis. Hindi pwedeng marupok. Eto oh, tikman mo itong banal na tubig para maramdaman mo rin ang hapdi ng konsensya kung meron ka pa nun. Ang balat ko! Nasusunog! Ganyan talaga. Hindi bagay sa balat ninyo ang tubig na galing sa simbahan. Mamatay ka na, aswang! Mabagal ka na, Itang. Madali na lang iwasan ang mga pag-atake mo. Paalam na sa'yo, manunugis. Nasasakal ako, aswang. Hindi ako makahinga. Matatapos na rin ang bangungot na dala mo sa aming lahi. Ikaw ang huling sagabal! Sasakupin namin ang Santa Maria. Papatayin namin ang anak mo at ang apo mo! Hindi! Hindi ako makapapayag! Hindi lang basta itak yan. Ang tiyan ko! Pinasbasan yan para hindi na makabangon ng kampo ng kadiliman na katulad mo! Tinusok mo ng Pahiram ako ng ulo mo! Ang problema ko ngayon, kung paano ko makakalabas sa lugar na ito. Hindi ko na alam kung kaya pa ng katawan kong gumalaw. Lalo pat maraming aswang ang baka nagtatago sa paligid. Ganito ba matatapos ang lahat? Dito ba ako mamamatay? Sa teritoryo ng mga aswang. Kahit nahihilo ako, pinilit ko pa ring makatayo. Ngunit umaasa ako na sana makalabas pa ako ng buhay sa lugar na yon. Dala-dala ko pa ang ulo ng pinuno ng mga aswang para magsilbing babala sa mga kapwa niya aswang na nagbabalak na atakihin ako. Sinundan lang ako ng mga mata nila, ngunit walang nagtangkang sumugod sa akin. Nakalabas ako sa teritoryo ng mga aswang at sinalubong ako ni Lara, Adrian at Lucing. Agad akong niyakap ng anak ko.
Ma! Grabe, akala ko hindi na kita makakita. Pwede ba naman yun, anak? A-attend pa ako ng binyag ni Andrea, di ba? Aba, sister! Ang braso mo dumudugo ng todo. Halos bubalot na sa blouse mo yung dugo. Ay, nako! Malayo yan sa bituka, sister. Malayo ka sa bituka, pero pag naubusan ka ng dugo, ay tigok ka naman. Tama si Tita Lusing, Ma. Sobrang lalim ng sugat mo. Kailangan natin pumunta sa ospital. Baka may naputol na litid na kung ano. Ayun o, nandyan na rin si Peter. Pati mga tanod niya kumpleto. Sakto ang dating. Tapos na ang laban. Jose! Lara! Mabutit na. Nasa maayos kayo. Pasensya na at nahuli kami nagdating. Itan, naghanap pa kasi kami ng masasakyan papunta rito. Ayos lang, Peter. Maayos na rin naman ang lahat. Napatay ko na ang pinuno nila. Itan, ang braso mo dumurugo. Ay, sanay na ako sa sugat. Hindi yan ang unang beses na duguan ako matapos makipagsagupaan. Pero sige na, tara na. Umalis na tayo rito. Uutusan ko ang mga tanod na sunugin itong lugar na ito. Para hindi na pamahayam pa ng mga aswang. Huwag na. Wala nang pinuno nila. Kung may natira man, malamang hindi na yan babalik dito. Baka maghanap ng bagong lungga. Hanggat hindi natin sila ginagalaw, malamang hindi na rin sila gagalaw. Kapag sinimula natin ang gulo, sunod-sunod na lang yan. Wala nang katapusan. Hindi lang tayo ang mapapahamak, pati mga inosente. Sige. Magpapakalat na lang ako ng babala sa Santa Maria. Ipapasarado ko ang daan papunta rito. Lagyan lang natin ng harang at karatula. Pero ngayon, ang importante madala ka muna sa ospital. O siya, sige, tara na. Bago pa ako tuluyang himatayin dito sa gitna ng daan. Pagkatapos naming makarating sa ospital, agad akong ipinatingin sa doktor. Tinahi ang sugat ko at binigyan ako ng gamot para sa impeksyon at pananakit. Sinabihan din ako na magpahinga ng ilang araw at iwasan munang gamitin ang braso ko. Paglabas namin ng ospital, napansin kong tila mas tahimik na ang paligid. Pagbalik namin sa Santa Maria, kapansin-pansin ang pagbabago. Wala na yung dating malamig at mabigat na hangin sa gabi. Wala na rin yung pag-uugong ng mga aso tuwing 2:00 ng madaling araw. Isang hapon habang nasa ilalim kami ng puno sa bakuran ni na Peter, nagkukwentuhan kami tungkol sa nangyari. Balae, may nakapagsabi sa akin na tanod na sialisan na raw ang mga aswang sa paanan ng bundok at lumipat na ata sila. Kadalasan, ganyan ang ginagawa ng mga aswang para makaiwas sa panganib. Maliban pa doon, kapag merong tagapagtanggol ang isang lugar, nawawala ang takot ng mga tao. Kapag hindi na natatakot ang mga tao, mas mahirap para sa mga aswang na umatake. Tama ka talaga, Balae. Simula nang kumalat na ikaw pala ang manunugis na pumatay sa pinuno nila. Parang nabuhayan ng loob ang mga tao rito. Wala na yung kaba. In fact, nag-request na nga yung mga taga-barangay kung pwede na raw na ituloy yung piyesta. Wala na raw kasing manggugulo. Abay, dapat lang na ituloy nyo yan. Hindi dapat mahinto ang mga tradisyon dahil lang sa takot. Pero paalala lang, huwag masyadong magpapakampante. Hindi ibig sabihin na wala na ang pinuno wala na lahat ng aswang. Baka may iilan na nagtago lang o hindi kayo sumama sa pag-alis. Pwede pa rin silang magparamdam. Anong gagawin namin, Balae? Kung meron pa ring aswang dito sa baryo. Kumalma lang kayo. Kapag wala silang ginagawang masama, huwag nyo nalang pakialaman. Hindi lahat ng aswang agresibo. Doon sa Santa Elena, ganyan din ang nangyari. Hindi lahat ng aswang umalis. Pero pinabayaan na lang namin
Basta hindi sila lang aabala. May ilan sa kanila, may pamilya rin, at gustong mabuhay ng tahimik. Sana nga hindi na manggulo ang mga aswang na yan. Para wala na kaming maging problema pa sa kanila. Di rin namin alam kung ano pa ang gagawin. Totoo yan. Balae, pwede bang dito ka na lang sa Santa Maria? Para naman may bantay kami kahit papano. At least, kampante kami na may lalaban kung may mangyari ulit. Ay nako, gusto ko sana. Pero hindi ko rin pwedeng pabayaan yung tindahan namin sa syudad. Ako lang ang nag-aasikaso ron. At saka, nandun yung bahay namin ni Cardo. Hindi ko rin pwedeng iwan. Sayang naman. Kung dito ka lang sana di mas panatag kami. Alam mo ba, Lai, ang isa sa mga pinaka-importanting itinuro sa akin ng mga magulang ko, hindi pwedeng iasa sa iba ang kaligtasan natin. Kailangang laging handa. Kahit hindi kayo manunugis, basta alam nyo kung paano protektahan ang sarili nyo. Malayo na ang mararating nyo. Tama ka dyan, Ita. Simula ngayon, tuturuan ko na rin yung mga tanod namin ng mga paraan mo. Yung mga gamit ng, yung paggamit ng asin, bawang, pati yung mga palatandaan kung may aswang sa paligid. Sister! Hoy, nandito na yung mga kasama natin. Nakalatag na ang mesa. May kape pa. Mahjong time! Oh siya! Maiwan ko muna kayo rito. May swerte pa ako kahabulin. Pandagdag puhunan lang to sa tindahan ko. Pag nanalo ako baka makapagpatayo pa ako ng maliit na karinderya. Pero Balae, yung braso mo, baka bumuka yung tahi. Aba, ayos pa naman itong isang braso ko pang balasan ng pitsa. Kaya pa yan. Babosh muna mga balae. Sa susunod, kayo naman ang isasama ko sa mesa. Pinatapos lang muna namin ni Lusing ang fiesta bago tuluyang umalis sa Santa Maria. Masaya ang mga tao. May parada, may palaro, may kantahan sa plaza. Para bang walang bakas na minsan itong nilamon ng takot. Dumating ang araw ng pag-alis namin. Sinamahan kami ni Lara at Adrian. Bit-bit din nila si Andrea. Lara, lagi kayong mag-iingat dito ha. Ang lana laging nakalagay sa pintuan. Paglalabas kayo kasama ni Andrea, lagyan niyo siya ng bawang sa damit niya. At lagi ring magbabaon ng asin. In short, lagi kayong magdala ng sahog pang adobo. Opo ma, tatandaan ko lahat ng bilin mo. Dito ka na lang kasi sa Santa Maria, ma. Para makasama mo kami ni Andrea. Malungkot din naman mag-isa doon sa bahay natin. Gustuhin ko ban anak, hindi ko pwedeng pabayaan ang mga napundar namin ng papa mo. Pag nawala ako, ipapamana ko yun sa inyo ni Adrian. Mas kampante ako kung doon kayo mamalagi sa syudad. Mama naman, matagal pa mangyayari yun. Huwag ka na kasing umuwi, ma. Dito ka na lang. Ay, naku Lara. May anak ka na pero parang baby pa rin kita. Hayaan mo at bibisita kami lagi rito ni Lusing, anak. Lagi kayong mag-iingat dito, ha? Ang lana laging nakalagay sa pintuan. Paglalabas kayo kasama ni Andrea, lagyan niyo siya ng bawang sa damit niya. At lagi ring magbabaon ng asin. In short, lagi kayong magdala ng sahog pang adobo. Opo, ma. Tatandaan ko lahat ng bilin mo. Dito ka na lang kasi sa Santa Maria, ma. Para makasama mo kami ni Andrea. Malungkot din naman mag-isa doon sa bahay natin. Gustuhin ko ban anak, hindi ko pwedeng pabayaan ang mga napundar namin ng papa mo. Pag nawala ako, ipapamana ko yun sa inyo ni Adrian. Mas kampante ako kung doon kayo mamalagi sa syudad. Mama naman, matagal pa mangyayari yun. Huwag ka na kasing umuwi, ma. Dito ka na lang. Ay, naku Lara. May anak ka na pero parang baby pa rin kita.
Hayaan mo't bibisita kami lagi rito ni Lusing, anak. Marami na kaya kami kumari dito dahil sa madyong. Asahan ko yan, ma, ha? Oo, anak. Mag-iingat kayo. Siya. Aalis na kami. Ingat lagi, Lara at Adrian. Nilisan ko ang Santa Maria noon na magaan ang puso dahil alam kong wala ng aswang ang manggagambala sa katahimikan ng aking anak at apo. Napadalas din ang pagbisita ko, hindi lang dahil sa mga kumari ko sa Mahjong, kundi dumami rin ang naging kaibigan ko sa Santa Maria. Ibinenta ko ang properties ko sa syudad at napagdesisyonan ko na doon na lang tumira. Siyempre kasama ang kumars ko na si Lusing. Sa ngayon, masaya naman kami dito sa Santa Maria. Nakikinig ng mga kwentong aswang sa tanghali at nagmamadyong pagsapit ng hapon. Buhay na rin ang Santa Maria tuwing gabi dahil wala ng mga aswang. Puros problemang kapitbahay, pamilya at mag-asawa na lang ang inirereklamo kay Kagawad Peter. Sana'y kinapulutan ninyo ng aral ang kwento ko. Kung wala kayong naririnig na umiiyak, ibig sabihin ayos lang ang bata. Si doktora ang magsasabi kung dadalhin na. Bakit ayaw niyong ibigay sa amin yung anak namin? Ano bang binabalak niyo? Marami na tayong narinig ng mga kwentong bayan. Mga nakapangingilabot na haka-hakang kung minsan ay mahirap paniwalaan. Gaya ng higanteng aha sa isang mall. Pangunguha ng bata para idilig ang dugo sa ginagawang tulay. Puting van na nangunguha ng laman loob ng mga biktima. At marami pa. Gaano man katotoo o hindi, lagit-lagi tayong nakararamdam ng takot. Sino ba naman ang gustong makaranas nito? Hindi nalalayo dyan ang kwentong tampok natin ngayon sa episode na ito. Mula sa letter sender na nakaranas ng makapagpigil hiningang sitwasyon sa isang ospital na pinaniniwala ang nangunguha ng mga bagong silang na sanggol. Oh, Arthur, hapon na. Saan ang punta niyo mag-asawa? Sa ospital po, Kuya Boyet. Medyo naninigas raw yung tiyan ni Mrs. eh. Mahirap na't baka maglibon ng alanganing oras. Mabuting nandun na kami. Sorry ka na, honey. Aba, mabuhanan mo na nga pala, Cindy, no? Opo, Kuya Boyet. Dahan-dahan lang tayo Medyo kaya ko pa naman eh. Baka matagtag lang ako masyado. Wala problema. Arthur, bakit hindi na lang sa bahay mga anak tong si Cindy? Malapit lang naman sa inyo si Manang Lita eh. Veterano na sa pagpapaanak yun. Ayaw ni Mrs. eh. Alam mo naman to, laking Maynila. Kaya medyo hindi kumpiyansa. Hindi naman sa ganon, Arthur. Natatakot lang talaga ako para sa baby natin. Wala naman sigurong masama, lalo na't panganay natin ito. Abay, kung kapakanan pala ng bata ang iniisip mo, mas dapat yata kay Manang Lita ka ng mga anak. Bakit po? Hindi pa ba naikukwento sa inyo, Arthur? Ang alin po? Ano yun, honey? May mga bali-balita kasi rito na lahat daw ng pinapanganak dyan na bata namamatay. Ay, bakit hindi mo naman sinabi agad sa akin na may mga ganyang insidente dyan? Pwede naman kasi haka-haka lang yun. Siguro may mga kaso na totoo pero hindi lagi. Sa dami ng nanganganak dyan, posible namang lahat ay namatay. Hindi pinasara na yan. Di mo ba alam, Arthur? Ang alin po? Ang kwento-kwento rito sa atin tungkol sa ospital na yan. Yung mga bangkay raw na mga namamatay na sanggol. Kapag sinasauli sa magulang, peke na. Hindi na raw totoong sanggol.
Yung mga sanggol daw kasi na pinapanganak dyan, binibenta sa isang inchik. May isang probinsya raw kasi sa China na binibili yung mga sanggol at ginagawang pagkain. Ang paniniwala nila, ipampagana raw kasi sa sex. Ay, grabe naman yan. Tama na yan, Kuya Boyet. Namumutla na si Mrs. oh. Panganganak pa naman, huwag mo nang takutin. Pasensya na. Ako na may binalaan ko lang kayo. Basta maging alisto lang kayo at makiramdam. Huwag umuo ng umuo sa mga doktor at nurse, ha? O paano? Nandito na tayo. Salamat po, Kuya Boyet. Honey, halika na. Mag-iingat kayo, ha? Ingatan mo ang mag-ina mo, Arthur. Kapag sinabing umuwi muna kayo at iwanan ng bata para mag-incubator, wag na wag kayong papayag. Kahit ano pa ang idahilan nila. Cindy, galingan mo sa pag-ire. Sige, salamat po kuya. Good day po sa buong kwentong Takip Silim team. Lalo na po sa inyo, Miss Anne. Tawagin niyo na lang po akong Cindy. 53 years old na po ako at tubong Maynila. Pero nasa ilang dekada na rin po akong nasa probinsya. Mula nang makapag-asawa ako. Hindi ko na po tutukuyin kung saang probinsya ito. Lalo na at ang kwento po na ibabahagi ko ay tungkol sa isang pampublikong ospital dito, kung saan ako nanganak noong 1998. 3 buwan pa lang po ang tiyan ko noon. Pinag-iisipan na namin ni Arthur kung saan ako manganganak. Gusto niya kasi na sa bahay na lang daw ako dahil may kilala namang kumadrona sa baryo nila. Hindi po ako pumayag, Miss Anne. Natatakot po kasi ako. Kinuwento po kasi sa amin ng mama ko noon kung paanong namatay ang panganay sana naming kapatid. Dahil sa hirap niya sa panganganak, nasa bahay lang sinagawa. Naintindihan naman po ng asawa ko. Mabuti na lang po kahit paano ay may maliit na ospital dito sa bayan nila. Hindi naman po kalayuan. Nasa 10 to 15 minutes lang po kapag biniyahe ng tricycle. Kabuanan ko na po noon, Miss Anne. Nararamdaman ko na po na naninigas ang tiyan ko. May mga spot na dugo na rin po akong nakikita sa panty ko, kaya pakiramdam ko, anytime ay manganganak na ako. Kaya hanggat maaga pa at may masasakyan pa, nagpahatid na nga po kami ni Arthur noon sa ospital. Nang makarating ay dumiretso kami sa emergency room. Wala pong katao-tao. Tahimik. Walang pasyente, doktor o nurse ang naroroon. Ang dinatnan lang namin ay isang matandang lalaki na nagwawali sa pasilyo. Manong, wala po bang doktor ngayon? Manganganak na po kasing asawa ko eh. Manganganak ba ka mo? Ang mabuti pa. Maupo lang muna kayo dyan. Ay! Nagulat naman po ako sa inyo. Maupo lang kayo dyan. Hintayin niyo si Doktora Pascua, papunta na yon. Kayo po ba yung nurse? Hindi ba halata? Kasi yung misis ko, nagkaroon po siya ng spotting eh. Maupo lang muna kayo dyan. Hintayin niyo si Doktora Pascua, papunta na yon. Okay po. Parang ang sungit ng nurse, no? Pansin ko nga. Kamusta ba yung pakiramdam mo? Humihilab na ba? Medyo humihilab na, pero pawala-wala. Matagal pa kaya yung doktor? Wala namang pasyente kundi tayo lang eh.
Parang ang weird, no? Tayo lang ang pasyente. Kaya nga pero malay natin, pagdating sa ward may mga nakakonfine na. Baka dito lang sa ER wala. Bakit natahimik ka? Ano, masakit na ba? Kaya ko pa naman. Kinakabahan lang ako. Oh, bakit? Bigla ko kasing naalala yung sinabi ni Kuya Boyet kanina. Ay, kung magpa-apekto ron. Kung maniwala, haka-haka lang yun. Public hospital to, gobyernong may hawak nito. Imposibleng mangyari yung mga kinukwento ni Kuya Boyet. Basta mag-focus ka na lang muna sa panganganak mo ngayon, ha? Aray! Aray! Ikaw ba yung mga anak? Opo. Ako si Doktora Nick. Silang mga walang emosyon at walang pakialam sa nararamdaman ng kinakausap nila. Hindi naman sila mukhang mga pagod dahil wala ngang katao-tao. At yung matandang kustodya na si Mang Ume, sa kanya talaga ako kinikilabutan. Grabe po kasing makatitig. Sinusundan niya ako ng tingin hanggang sa lumiko kami ng pasilyo. Ipinasok po ako sa delivery room. Pinalabas naman si Arthur. Hindi raw po kasi pwede na may ibang taong nasa loob bukod sa doktor at nurse. Sobrang sakit na po ng tiyan ko noon at grabe na ang hilab. Ramdam ko po na malapit nang lumabas ang bata. Pero hindi ko po maiwasang mapansin ang paligid. Weird po ang itsura ng delivery room. Medyo madilim. Malamlam ang ilaw at parabang matagal nang hindi nagagamit. Pinahiga po ako ni Doktora Pascua para sukatin kung ilang cm na ako. Ganun naman po talaga ang karaniwang ginagawa. Sabi ng doktora, 8 cm na raw po. Kaunting hintay na lang daw. Miss Anne, hindi na po inabot ng 1 oras ay nanganak na nga rin po ako. Nakita ko po na pinatong ng doktora ang baby ko sa isang maliit na lagayan. Hindi po umiiyak. Pero nakikita kong humihinga. Buhay po ang baby ko. Nagtataka lang po ako kung bakit hindi na lang muna nila ipinatong sa dibdib ko. Magpahinga ka lang muna dyan. Doktora, saan niyo po dadalhin ang baby ko? Sa nursery room. Maghintay ka lang dyan. Okay lang po bang mahawakan ko muna siya saglit? Mamaya na, magpahinga ka lang dyan. Feli, papasukin mo yung asawa nito para hindi mangulit. Opo, doktora. Marami po akong pinagtataka noong mga sandaling yon, Miss Anne. Hindi po tinanghi ang sugat ko. Hindi na raw kailangan. At para bang iniiwasan nilang ipakita sa amin ang baby namin. Hindi po inabot ng 1 oras ay pinalipat na rin kami sa ward. May 9 na kama. Pero walang ibang pasyente. Kami lang po ni Arthur ang naroroon. Dumating po si Mang Ume para magwalis-walis. Naiilang naman kami dahil panay ang sulyap niya sa amin habang naglilinis ng ward. Kaya po, kinausap siya ni Arthur. Mang Ume, pwede po bang magtanong? Ano yun? Wala ho bang ibang pasyente rito na nakakonfine bukod sa amin? Ano ba sa palagay mo? Nakikita nyo naman na... Dito sa ward na to, wala. Sa 2nd floor marami. Puro may sakit. Kaya hindi kayo pwedeng magtagal dito. Mang Ome,
Pinapapunta ka ni Doktora sa opisina. Kailan po ba kami pwedeng umuwi? Kung gusto nyo, ngayon na. Dadalhin niyo na po ba rito yung baby namin? Si Doktora ang magsasabi kung dadalhin na. Hindi ho ba kailangan dumede ng bata sa ina? 3 oras na rin po mula nang dalhin siya sa nursery. May naririnig ba kayong umiiyak? Doktora? Tinatanong ko, may naririnig ba kayong umiiyak? Wala po, pero... Kung wala kayong naririnig na umiiyak, ibig sabihin ayos lang ang bata. Nasa incubator siya. Kung gusto niyong umuwi na kayo. Balikan niyo na lang after 1 week. Wala pong gatas yung bata kapag iniwan ko rito, Dok. Anong ginagawa ng dextrose? Teka, bakit po naka-dextrose at naka-incubator yung baby namin? Kung ayaw niyong umuwi, huwag kayong manggugulo sa trabaho namin dito. Alam namin ang ginagawa namin. Hindi kayo ang doktor. Nurse Feli, bantayan mo yung 2 yan, ha? Ayoko ng pasaway rito sa ospital na to. Opo, Doktora. Dahil sa maikling usapan na yon, Miss Anne, tila natauhan si Arthur. Naalala niya ang bilin ni Kuya Boyet. Nakumbinsi na kami pareho na malamang ay totoo nga ang mga kwentong bayan tungkol sa ospital na ito. At hindi haka-haka lang. Alas 12 ng hating gabi po nang maalimpungatan ako sa iyak ng sanggol, Miss Anne. Nagising akong katabi ko sa higaan ng bibi ko. Hindi ko po alam kung paano nangyari at sino ang nagdala, pero gumaan po ang pakiramdam ko nang makita ko siya. Pinadede ko po agad dahil mukhang nagugutom na yung bata. Sakto naman pong nagising si Arthur na noon ay natutulog sa kabilang kama. Tinanong ko po siya kung siya ang nagbitbit nito. Hindi raw. Pinagpalagay na lang po namin na baka si doktora o yung nurse na ang nagdala nito. Nagkaroon kami ng pag-asa na baka pauwi na rin kami kinaumagahan. Para po malinawan, Miss Anne, naisip ni Arthur na sumadya sa nurse station para malaman kung pwede na kaming magpa-discharge. Pero bigla pong dumating si Mang Umi. May dalang panlinis ng silid. Anong binabalak niyong dalawa? Mang Umi, napansin niyo po ba kung sinong nagpasok ng baby namin dito? Bulag ka ba? Kakarating ko lang. Pasensya na po, Mang Ome. Abala po ba sina doktora ngayon? Balak na po sana naming magpaalam para makapag-discharge na kami. Magpapaalam. Malabo. Lalo't na sa inyo ang sanggol. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano to? Bakit nasa inyo yung sanggol? Akin na yan! Sandali lang, nurse. Huwag niyong basta kuhanin. Dumidede naman yung bata. Dahan-dahan lang po. Paano napunta dito sa inyo to? Sinong kumuha? Nagising na lang kami na nandito na yung sanggol eh. Baka naman si doktora nagpasok. Imposible. Hindi ibibigay ni doktora sa inyo to. At bakit hindi? Hindi ibibigay sa inyo nang walang pasabi. Nurse, gusto na naming umuwi. Baka naman pwede na kaming magpa-discharge. Umiiyak na yung bata. Nagugutom na yan eh. Kung gusto niyo nang umuwi, pauuwiin naman namin kayo. Pero hindi niyo pa pwedeng dalhin yung bata. Saan, noong magtaas ng boses si Arthur, kinabahan po ako sa naging timpla ng mukha ng doktora. Kaya hinawakan ko sa kamay ang asawa ko para pakalmahin. Kinakabahan na po kasi ako noon. Baka kung ano ang gawin nila sa baby namin, lalo na't para bang itinatago nila ito. Kailangan naming magtimpi hanggat hawak nila ang bata. Matapos ang maikling usapan na yon, iginiit ng doktora na kailangang mag-incubator ng baby namin. Siya raw po ang magdidesisyon kung ibibigay na sa amin ang baby
o hindi. Inulit din ito na oobligahin na nila kaming umalis sa ospital at umuwi. Umaakyat na po sa batok ko ang pigil na galit. Kinakabahan po ako sa pwedeng gawin ni Doktora Pascua sa anak namin. Kaya sa kabila ng pagkabahala, kailangan po naming kumalma at mag-isip ng paraan. Matapos po ang usapang iyon kay Doktora, kami naman po ni Arthur ang nag-usap ng masinsinan. Nagdesisyon na po kaming itatakas namin ang anak namin. Pinagplanuhan po namin ito ng maigi. Ang plano po ni Arthur, pagdating daw po ng 3:00 ng madaling araw, pupuslit siya sa nursery room para kunin ang baby namin. Kung mahuli man daw siya, dapat daw ay nakalabas na ako ng ospital. Dahil pilit niyang itatakas ang baby namin mula kay Nurse Feli. At kung sino mang susubok, naharangin siya. Madali na raw tumakas kapag nasa labas na kami kasama ang sanggol namin. Pagpatak ng 3:00, Miss Anne, wala na po kaming inaksayang sandali. Bit-bit na po namin ang gamit namin. Isang bag lang naman po yun. At yung thermos na hindi na rin namin binitbit. Nagsabay nga po kaming lumabas sa ward. Una po akong sinamahan ni Arthur sa exit. Ang problema, nandun po si Mang Umi. Naglalampaso. Pambihira naman yung matandang yan. Parang hindi natutulog. Anong gagawin natin? Sumama ka na lang muna sa akin sa nursery. Mahirap na. Baka makita ka niyan eh. Siguro naman mamaya sa ibang area na naglalampaso yan. Sumunod po ako sa plano ni Arthur, Miss Anne. Dumiretso po kami sa nursery room. Una po naming nadaanan ang nurse station. Nakita po namin doon si Nurse Feli. Natutulog sa lamesa. Dahan-dahan at pagapang po kaming lumiko sa pasilyo kung saan naroon yung nasabing silid. Tagumpay naman po kaming nakarating doon. Bubuksan na po sana ni Arthur ang pinto, pero nanlambot po ang tuhod namin nang mapansing nakalak ang kwarto. Hindi namin mahanap ang susi. Sinubukan po naming tanawin sa loob ng nurse station pero wala rin po. Hanggang sa maramdaman namin na may paparating na tao. No choice po kaming mag-asawa. Kailangan naming bumalik sa ward namin para po pagplanuhan uli ang susunod na hakbang. Ang plano po ni Arthur, ako raw po muna ang ilalabas niya. Kailangan ko raw humingi muna ng tulong. Para kung sakali man daw na maipit sila ng baby namin sa loob ng ospital, at least may parating na pong tutulong sa kanila. Pumayag na rin po ako. Mukhang yun na lang po ang huli naming pag-asa. Sinamahan niya na po ako sa exit. Wala na po si Mang Umi doon sa area kung saan siya naglalampaso kanina. Pero mukhang mapagbiro po talaga ang tadhana. Yumuho ka lang, honey. Baka maaninag yung anino natin dito sa pintana. Oo, sige na. Dito ka na lang. Huwag mo na akong samahan palabas. Okay, mag-iingat ka ha. At saan niya binabalak pumuntang dalawa? Mang Umi? Nagulat po kami noon, Miss Anne. Kabadong-kabado po kaming mag-asawa. Nakatayo sa harap namin ang matandang kustodya ng ospital. At ang pinaka-kinabahala namin,
ay bit-bit niya ang baby namin, Miss Anne. Tatakas kayo? Tatakas kayo nang hindi nyo man lang isasama tong anak nyo? Hindi po, Mang Ume. Huwag ka na magpaliwanag. Kuhanin nyo na to. Bago umiyak at kumuha ng ingay. Ha? Ano pong... Huwag na kayo dyan sa exit na yung dumaan. Tanaw kayo sa bintana ng opisina ni Doktora dyan. Doon tayo sa likod. Hinihintay kayo ni Boyet sa tricycle. Kilos na! Sa totoo lang po, Miss Anne, may pagdududa po sa akin ng mga sandaling yon. Inaalala ko po na baka lalo lang kaming ipahamak ni Mang Ume. Pero nakita ko po sa mata ng mister ko na tila nabuhayan ito ng loob nang marinig na kilala ng matanda si Kuya Boyet. Pinsan niya po kasi yun. At maraming nakakakilala rito. Kaya hindi malabong kakilala rin nito ang kustodya ng ospital. Sa wakas, Miss Anne, ligtas po kaming nakalabas. Ayon sa kwento ni Mang Ume, nagbilin daw siya sa mga naghakot ng basura na timbrehan si Kuya Boyet na sunduin kami ng madaling araw. Itatakas niya raw kaming magpamilya. Napakaswerte po namin ng mga sandaling yon, Miss Anne. Matiwasay naman po kaming nakauwi kasama ang anak namin. Laking pagpapasalamat ko sa Diyos na hindi niya kami pinabayaan ng pamilya ko sa salbahing ospital na yon. Malaking bagay rin po na may isang kagaya ni Mang Ume, na bagamat sumusunod lang sa utos at ginagawa ang trabaho, ay nagagawa pa ring sumuway para iwasang magtagumpay ang masamang balak ng iba. Miss Anne, kinalulungkot ko pong ibalita na pumanaw rin si Mang Ume ilang buwan mula ng insidenteng yon. Ang sabi, inatake raw po sa puso habang naglilinis ng ospital. Pero duda po kami. Sa kasalukuyan, sarado na po ang ospital na yon. Abandonado na ang pasilidad. Pero lumipas man ang panahon, laman pa rin po ng mga kwentong bayan dito sa amin ang nasabing gawain ng ospital noon. May ilan na ring pinasisinungalingan ito at sinasabing sadyang tamad at walang malasakit lang daw talaga ang mga doktor at nurses ng dating ospital na yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne. Sana po ay nagustuhan ng mga kapwa ko avid listener ng kwentong takip silim ang ibinahagi kong karanasan. More power po sa inyo at sa team na bumubuo ng napakahusay na channel ninyo. Maraming salamat po. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Elmer Ibanez Jr., Teacher Abby, Kenneth Matibag, Sheena Hart Lalantakon, Marcen Vave,